May 7, humarap sa Senado ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales para bigyang linaw ang PIDEA leaks. Nilalaman kasi ng PIDEA leaks na kasama sa watchlist ng PIDEA si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang aktres na si Maricel Soriano. Mariin naman itong itinanggi ng aktres. Tinawag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na professional liar si Morales. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Dagdag pa ng Pangulo, hindi na dapat pagtuunan ng pansin si Morales. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi parang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Sa hearing ng Senado kahapon, muling ginisa ng mga senador si Morales. Inilabas sa Senado ang kopya umano ng CCTV na pinapakiusapang wag na raw magsalita si Morales tungkol dito. Hindi naiintindihan, patulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama. Dito, makikita ang pag-uusap ng dating NAPOLCOM agent na si Eric Santiago at si Office of Cybercrime Investigation agent ng DOJ na si Romy Enriquez. Pero depensa ni Eric Santiago, kathang isip lang daw ito. Kaya nga po, humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya, wow! O, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon. Yan ang mali po, hindi po kayo hindi po kayo dapat kong bulahin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun ang usapan ninyo eh. Well, Mr. Senator, knowing him, perhaps that is his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Duda naman dito ang ilang senador kung tunay nga ba o edited ang CCTV footage. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay lumalabas. Hindi naman po, Your Honor. So interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po doon sa sinasabi po. Pagkakarinig nyo. Apo. Nagkainitan naman si Morales at ang senador na si Jinggoy Estrada. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Chair. Parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi order. Please, silence. Naungkat din ang mga kasong kinakaharap ni Morales. Kinumpirma naman ng PIDEA na wala sa listahan ang Pangulo. They do not exist in the PIDEA blatter book ng aming Plans and Operation Service from 2010 up to present. Lahat po ng anti-illegal drugs operations and coordination na ginagawa, aside from yung amin pong database, meron po kaming blatter book na dala po namin ngayon, yung hard copy. Nakalagay po doon from 2010 up to present. Lahat po ng coordination, lahat po ng anti-illegal drugs operations. So in this case, wala pong entry na nagsasabi regarding that confidential informant. Muling itutuloy ang pagdinig sa susunod na linggo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.